Oh, ito, tingnan natin ha. Ang Quadcom at si Torre, iisa. Iisa ang nagpapatakbo. Iisa direktor, iisa ang script. Magkasabwat po sila, parang sindikato ah. Sa kanya namang pagdalo sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ngayong araw, kinwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang pagpapalawig sa contempt order laban sa kanyang Chief of Staff. Nakatutok si Jonathan Andal. No, hindi kasi wala kaming kakaroon dito, ma'am. Pero dapat walang point of order. Well, point of order. Alam mo, Franz Castro, ang tigas ng mukha mo. Makipagsigawan kay BP Sara. Tingnan nyo kayo, Quadcom, kung hindi kayo mga double standard. Yung walang kaso, ikinulong nyo. Ang nagpakulong, yung convicted child abuser. Double standard, mga ipokrito kayo pare-parehas. Wineponize nyo. Ginagamit nyo pa si Castro. How low can you be? Ganyan na kayo kababaw. Ang ginagamit nyo si Castro na convicted at si Trillanes na sundalong kanin. Nasabi nga iyan ay pambansang marites. Ganyan kayo kababaw, Quadcom. Well, point of order. Umpisa pa lang ng pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, nagkataasan na ng boses sina Vice President Sara Duterte at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Nang suspindihin saglit ang pagdinig, napatayo ang bise at pinuntahan ang mga kongresistang namumuno ng komite. Kino-question kasi ng bise kung bakit hindi kaagad binigyan ng kopya ng dokumento ang Office of the Vice President o OVP staff na ginigisa kanina ng komite. How can you ask a resource person without giving him copies? Without giving him Mr. copies? Chair, point of order. Kasamang humarap ng bise ang 4 na OVP staff na ngayon lang dumalo at ipinaaresto ng komite dahil sa ilang beses na hindi pagsipot sa mga pagdinig. Pero hindi nila kasama. Ang daming gusto mapapakontempt din. Teka muna. Lahat pinakontempt nyo. Ba't hindi nyo na ipakontempt si BP Sara nang makita ninyo kung anong galit ng taong bayan? Ilan ba mandato nito mga ito? Sa tingin nyo mahal kayo ng mga Pilipino? O si BP Sara ang mahal ng Pilipino? Sige, i-contempt nyo si BP Sara. Bakit yung mga tao pa sa paligid niya? Sige na. Nag-iipon kayo ng lakas ng loob? Nagre-research pa kayo kung susuportahan ng tao si BP Sara? Nagre-research pa kayo? Nagtatanungan kayo? Kung magbobuelta sa inyo? Mapasama kayo sa taong bayan? Ang dami niyong hanas. Ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez na nasa Veterans Memorial Medical Center dahil may iniinda na acute stress disorder batay sa ibinigay niya sa komite na Certificate of Confinement mula sa mga doktor at excuse letter. Pero pinuna ito ng isang kongresista. Hindi po naman po sinasabi dito ng kanyang mga doktor na hindi po siya physically incapable of attending today's hearing. I just find it a little bit odd, Mr. Chair, na hindi binanggit dito na dahil sa kanyang kondisyon, hindi siya makakarating. Dahil hindi dumalo ngayon si Lopez at dahil sa mga nangyari nitong weekend, nagdesisyon ng komite na dagdagan pa ng 5 araw ang contempt order kay Lopez na dapat matatapos na ngayong araw na ito. I move, Mr. Chair, that the period of detention of Attorney Lopez be 10 days instead of 5 days. Siya pa talaga. Yung convicted pa talaga nag-extend. So instead na Monday, laya na siya dapat ngayon, since hindi siya humatid ng hearing dahil nga may sakit, na sinabi naman nito si Suarez na hindi naman nilagay ng doktor. Grabe, no? Kita nyo na himatayin na eh. Pambira kayo. Si Suarez talaga. But anyway, in-extend, 5 days pa. So hanggang Friday. Kasi hindi na siya makaka-attend ngayon, Linis mo, Castro. Talagang So nakita naman natin sa history nung kanyang evasive attitude, behavior, at itong kinreate niya na sinasabi niya na nagpagsisinungaling niya na hindi naman siya hinaras or hindi naman siya na-barge yung kanyang yung room ay kasama na po yan. So yung lahat ng mga pangyayari.
Sinubukan itong kontrahin ng mga kongresistang kaalyado ng mga Duterte. Pati ang bise, kinuwestiyon ang pagpapalawig ng contempt order ni Lopez. Pero hindi pumayag ang chairman ng komite na magsalita ang bise kung hindi ito manunumpa na magsasabi ng totoo, bagay na dati na niyang tinanggihang gawin. I will only recognize you if you will take your oath. Okay. Okay. Kasi yung sinasabi kong hostage eh. Di ba? Meron silang gustong ipagawa kay Sara, hindi nila kayang pagawa. So anong gagawin? Ipitin yung nasa paligid. Marcos, yan ba yung rule of law? Bawal yan ah. Harassment yan. Ganyan din ginawa kay Pastor Kibuloy. Hindi nila mahuli. Hinaras yung mga taga KOJC, binabo yung katedral. Same na same. Bibigyan ko po kayo ng isa pa. Punto ng bise, bakit parurusahan si Lopez sa pagpapabitiw nito sa 4 na DepEd officials, gayong ang Pangulo ang tumatanggap ng resignation ng mga Assistant Secretary at Undersecretary bilang ito rin ang appointing authority. Tinanong kita kanina, sino ang appointing authority? USEC ng ASEC. Anong sagot mo? Secretary. Hindi mo alam. Hindi pa po ako nagsumasagot. Hindi mo. Nakita kita, sumagot. Camera. Kita sumagot. Sinabi mo, Secretary. Motion to Hindi suspend niyo alam lahat 1 na minute ang recess. nag-a-appoint Oh. ay President. Ito 1 minute recess. Pagka merong punto na sinasabi si BP Sara, kukontrahin nila, iingayan nila, maingay para kunwari may away, tapos 1 minute recess. Tapos hindi na makakasalita si Sara, si BP. Ganyan po yung style niyan. Ganon din kay PRRD. May sasabihin malalim si PRRD na maganda, hindi nila papayagan ko, kontrahin nila, so magkakasalitaan tapos 1 minute recess. 1 minute break. Yan ang style nyo. Kalaunan humupa ang tensyon at hiniling ng bise na i-reconsider ang pagpapalawig ng contempt order kay Lopez. You need to reconsider that extension of your detention. It was illegal in the first place. Sabi niya ha, yung extension ng pag-contempt nyo, that is illegal. Actually, yung pagpakokontempt nyo kay Attorney Lopez na hinamatay na nalagay pa sa bingid ng danger yung kanyang kalusugan, that is illegal per se. Tapos in-extend nyo pa. Tingnan nyo ang sagot, toring-tore. You asked the President why he accepted the resignation. Kasi nga, ginaano siya, kaya siya kinontempt dahil bakit pinag-resign. Ito, presidente, inaccept ng presidente yung resignation. Yun eh. Tuloy. Do not ask due process. If you have any question in so far as the actions of this committee are concerned, I think the proper remedy is for you to go to the court. Kita mo kung hindi kayo ipokrito. I will go to... Tingnan mo kung hindi ipokrito to. Tingnan nyo ha. Tore. Sabi niya, kung hindi kayo agree sa amin, dali nyo sa korte. But for the meantime, ikukulong namin yan. Ganyan po yung sinabi ni Torre. No, libong-libong pulis papasok. Ang sabi, asa ng warrant nyo? Sinabi ni Atty. Torion, nung papasok pa lang sila sa KOJC, anong sabi ni Atty. Torion? Wala dito sa warrant nyo si Pastor Kibuloy. At wala dito yung lugar ng KOJC. Anong sinabi ni Torre? Nakalagay dyan elsewhere. Ang sabi, hindi po ibig sabihin ng elsewhere, pwede kayo manghula kung saan nyo hahanapin yung isang tao. Dapat yun, meron kayong specific na nilagay. Sabi ni Atty. Torion. Ano sagot ni Torre? Kung meron kayong reklamo, dalihin nyo sa korte. Pero sa ngayon, papasok kami sa ayaw at sa gusto nyo. Parehas na parehas, di ba? May reklamo ka, BP Sara. Sabi ni BP Sara, that is illegal. Anong sagot ni Akop? Iisa sila ng script, iisa sila ng director, iisa silang magkakuntsaba. Kung may reklamo kayo, dalahin nyo sa korte. Tingnan mo kung gaano kaloko itong mga ito. Ngayon, you are talking about courts. Dapat sinasabi nyo sa sarili nyo yun. Kung merong kasalanan si BP Sara, dalahin nyo sa korte. Bakit nyo dyan dinidinig? Wala kayong karapatang magkulong, wala kayong karapatang maghusga kung sila ay guilty or not guilty.
Tell that to yourself. Kung may kasalanan si PRRD, hindi nyo dapat dyan dinala. Kung may reklamo kayo dun sa drug war, hindi nyo laging iniimbestigahan yung drug war. Dalahin nyo sa korte. You are hypocrites. Mga hipokrito kayo. Kayo pa magsasabi kung may reklamo kayo sa... Ang gusto nyo gisahin para makita ng taong bayan, siraan ng Duterte. At makaepal kayo. Ba't di mo masabi sa sarili mo? Ha? Dali nyo sa korte. Ito problema, yan yung sinasabi ni PRRD doon sa kanyang press con. Wala nang matakbuhan ng Pilipino. Yung sinasabi ni BP Sara, wala na tayong hustisya. Ang problema natin, hindi makikialam ang korte. Nakialam nga ang korte nun eh. Kay Torres sabi, umalis na kayo dyan. Hindi rin umalis si Torres sa compound ng KOJC. Hindi na sinusunod ng korte. Oh. Hindi tayo makakuha ng tulong kay Marcos. Dahil kakuntsaba niya si Tamba. Tingnan nyo nangyayari. Tapos sasabihin sa korte. Kung hindi ba naman ka-ipokritohan to? Court. Opo, pero Oo, that is pero your... araw-araw, you are depriving a person of her liberty. While Yeah, yun yung sasabi ko. For the meantime, you are depriving the person of his liberty, ng kanyang kalayaan. Isipin mo, ikukulong. Ikukontempt, puta sasabihin nyo lang, magsampa kayo sa korte. Si Torres sabi, sige, bababuyin namin yung katedral, mag-uukay kami dyan. Kung may reklamo kayo, magreklamo kayo sa korte. Tanong kung gaano kasakit yun. Gagawa sila ng illegal tapos sa korte. But for the meantime, people are suffering. Yan ang admin ni Marcos na hinahayaan niyang gawin ni Tamba. Wait. That is precisely the point, ma'am. If our action of detaining your chief of staff is against the law, I think the proper remedy, and I think you're a lawyer, yes, sir. The proper remedy is to go to the court. Kayo din. The proper remedy is to go to the court. Wag dyan. Baka double standard mo. Sir, do you really want to show the Filipino people kung anong kaalaman ninyo sa batas? That is the decision of the committee as a whole. Yan ang problema. Eh magkakakuntsaba kayo. Then of course, that is the decision of the committee as a whole. Eh lahat kayo pro... Wag na tayong maglokohan. Lahat kayo pro Martin eh. Walang loko-loko maniniwala na hindi kayo magkakakuntsaba. Sana po respetuhin po ninyo. Tinutulungan ko lang kayo, sir, kasi napapahiya ang Pilipinas. Ganito ba ang House of Representatives? Sige, Mr. Chair ka ulit. Ito si Paduano, wala namang tinatanong to kundi si Mr. Mr. Chair, point of order. Parang yan ang trabaho nito rito, mambuli lang eh, no? Sana yung pambubuli mo may lalim. Para sa GMA Integrity. Nako. Ewan ko. Anyway, eto, ipapakita ko po sa inyo si BP Sara, matapang talaga. Malupit. Hindi po ito duwag katulad ni Marcos. Hindi po ito weak. Tingnan nyo mabuti ha. Talagang si BP Sara, Duterte talaga. Sige, tingnan natin. Naku, tumayo. Sinugod ang mga buhaya, ang mga congressmen. Hinarap. Tingnan nyo. Pansinin nyo si Suarez, hindi makatingin. Hinarap niya. Hindi po madaling gawin niya na teritoryo po nila yan para kang sumugod doon sa koral ng mga buhaya. Tapos pinuntahan mo pa kung saan sila nakaupo. Yan ay talagang lihito mong tapang. Pustahan tayo, hindi kaya ni Marcos yan. Mamaya, papakita ko sa inyo. Nagpapaliwanag. Tagal, Suarez, hindi makatingin. Hindi makatingin. Ay, ano na? Pero, pansinin mo, ha? Sino ba to? Si Chua. Sino to? Oy, kayo, ako payo ko lang sa inyo. Ha? Pag kinakausap kayo, tumayo kayo. Pag ang kumakausap sa inyo ay nakatayo,
tumayo din kayo. Especially kung babae. Huwag kayong bastos, huwag kayong duwag. Ganun po yun. Ha? Naturingan mambabatas kayo, mahina talaga ethics ninyo. Ayan, iniisip ni Suarez. Ako, pag umarap ako, malilintikan ako. Ganun siguro iniisip nito. Hindi. Kayo. Gusto ko marinig ang inyong opinion about this, no? Tingin nyo ba natatakot si ano? Kasi imposible. Yung presence ni VP Sara, imposible hindi mo nakita kasi pinapangarap niya yan. Ang tagal nyo siyang gustong umatin. Tapos tumayo sa kanyang kinauupuan. Lumapit, lumakad. Imposible hindi mo nakita, di ba? Oh, si Suarez, nag-iipon pa ng lakas ng loob. Ano kaya? Ano gagawin ko? Naku, delikado ako, mapapaya ako sa tao pagka hindi ako humarap o ano na. Si ano, hindi na malaman ang gagawin no? Hindi niya na talaga maharap Ito, barado to si Chuan. Ilang beses po siyang nabarat. Ito nga, kaya nga hindi makatayo-tayo Diba? Ayan. Oops! Nagkakalakas na ng loob si Suarez. Ayun, may bodyguard ata. Sino kaya itong tumayo? Bodyguard kaya niya yan, kaya nakaharap si Suarez. Hindi ko alam kung bodyguard. Basta bigla siyang nagkalakas ng loob. Ito si Suarez. Isipin mo, babae, no? Yung the fact na babae ka, sumugod ka sa lalaki, matindi na yan. Teritoryo pa nila. Quadcom pa yan Alam naman natin anong karakas niyan. Di ba? Sinabi na ni Pulong kung anong karakas niyan. Pagka ganun, talagang ano yan? Delikado. Kantiin mo na ang lahat, wag lang ang may kasunduan. Nako, delikado. Ayun, si ano, hindi rin makaharap. Si Dan Fernandez. Nasinda. Hindi kayo sa tingin ninyo, hindi ba? Di ba? Hindi sila si Suarez, yung nakaipon lang na lakas. Si Dan Fernandez ay hindi rin nakaharap. Anyway, tingnan natin to. Usapang duwag, ito pa isang duwag. Pakinggan natin ang speech nitong presidente na ito. Sige. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Natakot siya. Nabahala siya sa narinig niya. Sabi niya, pag namatay ako, patayin niyo si Marcos, si Tamba at saka si Lisa. Nabahala si Marcos, naduwag talaga. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura. Naks, ang linis mo, Marcos. Ang linis nito. Nagalit siya sa pagmumura. Yung adik, Marcos. Okay lang. Hindi kita pinagbibintangan, Marcos, Nagtatanong lang. Ano mas okay? Adik o nagmumura? Ako hindi rin ako pabor sa nagmumura. Believe me, hindi rin ako pabor. Pero gusto ko na yung nagmumura kaysa adik. Hindi kasi napunan niya pati pagmumura napunan niya ito. Pero mga adik, kaya mong punahin? Sige nga. We challenge you. Sige nga, punahin mo adik. Wala ka pala Weak. At ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang Ito, napaliwanag ko na ito, Unang-una pa lang, na video ko na, nagkaroon na po ako na-i-vlog ko na po ito. No? At ito po ay hindi siya pinapagplanuhang patayin ni VP Sara. It is an reaction dahil nakakuha ng intel si VP Sara na ipapapatay siya ni Marcos, ni Lisa at ni Tamba. So, ibig niya sabihin, kung ako'y mamatay, patayin mo yung mga yan kasi sila ang pumatay sa akin. Ganun po ang ibig sabihin ni VP Sara. Okay? Hindi po sila binabantaan. Kung hindi totoo, yung natanggap na intel ni VP Sara na pinapapatay mo, Marcos siya, at ng asawa mo, at ng pinsan mo, hindi ka dapat kinakabahan.
Hindi ka dapat nababahala. But since nababahala ka at kinakabahan ka, ibig sabihin, inaamin mo na totoo na ipapapatay mo si BP Sara kasama ang iyong asawa at si Martin sa pagpaplano. Ganun po yun. Kaya ka nababahala. Guilty ka eh. Diba? Ganun ang isang tao pag guilty. May plano, may masamang gagawin. Pero kung wala kang masamang gagawin o wala kang nagawang masama, hindi ka dapat mabahala. Ang nababahala lang ay yung guilty, Marcos. Kaya nga ako may tanong. Itatanong ko ang tanong ng taong bayan. Guilty ka ba? Tatanong ko na rin ulit. Addict ka ba? Di ba? Tanong lang yan. Huwag ka magagalit kasi yan ang tanong ng taong bayan na iniiwasan mo. And until now, sinasabi ni PRRD, addict ka. Sino gusto mong paniwalaan ng tao? Sino mas may credibility? Ikaw o si PRRD? Tapos na yan dapat, Marcos eh. Hindi ka nagpa-drug test. Kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente. Paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Binaligtad mo pa. Pa-victim ka rin eh, no? Kaps, binunot niya. Victim card. Ganon. Binunot niya yung victim. Pa-victim. Alam mo, binaligtad niya. Dapat kami nagsasalita niyan. Kung nagawa nyo kay Pastor Kibuloy, na maraming miyembro, kung nagawa nyo kay Vice President Sara, na mataas ang katungkulan, pumapangalawa sa'yo, na tinulungan ka. Ganon din si Pastor, tinulungan ka. Wait. Tinulungan ka. Yet trinaydor nyo. Diba? Kung kaya nyong gawin sa mga kaibigan ninyo at sa matataas ang posisyon at may kakayanan, paano pa kami? Kami ang dapat nagsasabi niyan. Hindi ikaw, Marcos. Mali ang kuha mo. Kahit sinong abogado tanungin mo, mali ang konteksto mo doon sa threat. Maling-mali. Unless ang kakausapin mo yung mga vlogger mong bugok. Or unless yung kakausapin mo yung mga naniniwala sa yung panatiko. Tanungin mo yung nasa gitna ng mga abogado. Sasabihin nila mali ka. Karaniwan na mamamayan. Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Nyaks naman ang tapang. Kinabahan si VP Sara niyan. Hindi yan dapat pinapalagpas. Hindi yan ay aking papalagan. Baka mamaya inaaway ka lang ng asawa mo ha. Hoy! Hindi ka pa magsasalita. Ang dami na sinabi ni BP Sara, ikaw tahimik pa rin. Inaabot ka na ng weekend, hindi ka pa rin nagsasalita. Ano ka, papakalalaki ka ba? Hindi. Nire-reactment ko lang ha. O, hindi. Nagtatanong, ganyan ba sinabi sa'yo? Kaya ngayon, bigla mong papalagan. O, palagan mo ng lahat. Ha? Huwag ka lang anuhin ng asawa. Hindi, nagtatanong, hindi ako nagbibintang ha, Marcos. Hindi po, ha? Ay, isa sa iyo yan, eh, kung maniniwala ka. Pero nagtatanong lang. Pero ito, tanong ko sa iyo, Marcos, sana naman magpakalalaki ka. Asaan ang tapang mo? Ha? Ganyan ka, puro ka ganyan. Ha? Yung recorded, yung may binabasa. Ganyan din si Tamba, may binabasa. Bakit hindi nyo gayahin si PRRD? Live, press con. Duwag ka, hindi mo kaya yon. Hello? May papalagang ka pa dyan, ang tapang-tapangan. Bakit hindi ka mag-live press con? Patawag mo lahat na magkatanungan. Ba't ka nagtatago sa ganyang speech? Kasama mo si Martin, kayo magpinsan, duwag. Ano? Basa. Pumunta si BP Sara dyan sa Congress. Di sana nagpakita siya. Meron pala siyang sasabihin eh. Ba't hindi siya nagpakita ron? Di sana doon ka nagsalita. Doon nagsalita si Martin. Isabay pa kayo eh. Diba? Nagsalita siya, nagbigay ka rin ng ganyan. Inaabot kayo, tinapos nyo weekend.
Nag-ipon pa kayo ng lakas ng loob. Alam mo, kung ako kay Martin, dapat andoon na sa teritoryo niya si BP Sara, sumulpot siya roon. Nanggalangin siya ng taong bayan, may tapang. Yung ginawa ni BP Sara, lumapit pa nga doon, yun na may tapang. Ikaw naman, dapat ginawa mo yung ginagawa ni PRRD. Live press con. May nagtatanong, live. Yung mga nagtatanong sa kanya matitindi. Hindi ikaw ganyang scripted. Wala ka talaga. Weak ka talaga, Marcos. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako nagsalita. We need to uphold the rule of law. Nagsalita ang sumusunod sa batas. Asan? Yung flood control projects. Hello? Asan yung drug test? Yan yung sinasabi ni PRRD. Bangag ka. Kanina lang nag-press con siya. Hindi ka re-respetuhin ng tao sa ganyang bigla ka lang magre-record tapos sasabihin mo, di sana sumaharap ka sa media. And until magpa-drug test ka, Marcos, walang maniniwala sa sinasabi mo. Hindi po kita pinagbibintang ang adik. Ikaw lang ang makakapagpatunay kung ikaw nga ay addict or hindi. And it will remain, you cannot blame the people. They will believe and they know that you are an addict until you take the drug test. They will not respect you until you take the drug test. Kaya kahit anong sabihin mo, walang bigat yan, walang lalim yan, at walang tapang yan until you face live press con and until you take the drug test. Maliwanag ba o maliwanag na maliwanag? Walang maniniwala sa'yo. Ako, bilang pinuno ng Executive Department. Ano? At lahat ikaw ba si Lisa? Hindi, nagtatanong lang. Mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin. Ano? Natutup din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. O konstitusyon, papangalaanan ng ating batas. Pambihira, ginigipit nyo yung taong bayan eh. Anong ginawa nyo kay Lopez? Anong ginawa nyo kay Pastor Kibuloy? Anong ginawa nyo sa prangkisa ng SMNI? Pinatutupad nyo ba ang batas? Naman, locus talking. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi. Tingnan mo. Naghahanap ng katotohanan. Hinanapan nyo ng confidential funds si BP Sara. Ikaw, asan ang confidential funds mo? Kaya mong buksan? Saan napunta ang Maharlika funds? Hello? Yung sinasabi ni PRRD, ang daming nawawalang pera. Sa PhilHealth, asan? Sige nga. Tingnan mo ito. Napakalinis mo, Marcos eh. Na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasakodin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Yon. May pasaring ka pang ganyan. Sigurado ka dyan? Marcos, sigurado ka sa mga pasaring mong ganyan? Baka hindi ka makasabay kay BP Sara at tumago ka dyan sa recording mo. Sigurado ka may pasaring pa. Ang pinaparinigin nito kasi yung piatos. Oo, yan yung kakornihan nyo pare-parehas. Kakornihan nyo pare-parehas. Pati yung mga trolls. Kakornihan. Ang corny, walang lalim. May bali-balita nga, yung piatos na yun, si Lisa eh. Ako'y nagtatanong lang, totoo ba? Totoo ba yung bali-balita na yung piatos na yun ay si Lisa? Nagtatanong lang tayo. Diba? Kaya tigil-tigilan nyo kami sa kakornihan yung yan. And make sure, kaya mo si BP Sara sa pasaringan ng ganyan. Baka mamaya tumago ka sa kung kaninong vlogger mo. Si Martin, nakatago na nga sa Quadcom, hindi makalabas-labas dun eh. Di man lang makapunta ron. Baka magtago kayo, magpinsan. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito
sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. Alam mo kung magdadala sa atin sa katotohanan? Drug test. Hindi kita pinagbibintangan. Baka nga hindi ka addict eh. Baka nga hindi ka addict. Pero sige na, mag-drug test ka na. 'Di ba? Para madala tayo sa katotohanan. Malaman na natin, addict ka ba o hindi. 'Di ba simple? Tapos na sana yung usapin na yun. Wala na tayong usaping chichirya. Kung nagpa-drug test ka, ayaw mo magpa-drug test eh. Pambira, oh. 2 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Oh, wala kang nagawa. Anong napasa mong batas? Ha? Ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan. Di! Anong kapangyarihan ginawad sa kanila? Wine-weaponize nila yung in aid of legislation na nakatago sa political persecution. Oh, saan ka nakakita ng Congress nung panahon mo, Marcos? Ha? Nagpatawag ba kayo ng dating presidente? Nagpatawag ba kayo ng vice president? Kailan lang nangyari nagkaroon ng investigasyon sa dating presidente at saka incumbent vice president? Ngayon lang administrasyon mo, Marcos. Huwag kang makapaglinis-linis na ikaw ay naging miyembro ng Senado at Congress. Hindi dumumi ang legislative department ngayon lang panahon mo. Ngayon lang nagkaloko-loko yan. Ngayon lang nangyari yan. Baka mamaya bumaliktad ang gulong at ikaw naman ang imbestigahan, tumakbo ka sa Hawaii. Hindi ka rito magpatambay-tambay. 'Di ba? Baka hindi mo maharap gaya ng pagharap ni PRRD. Hindi ka nga makasabay eh. Hindi ka nga mag-press con eh, live press con eh. Baka hindi ka makaharap gaya ng pagharap ni BP Sara. Baka saan bansa ka lumipad. Nagtatanong lang, kaya mo ba kung sakaling bumaliktad ang gulong? Ikaw naman ay nasa ilalim. Tandaan mo, matatapas din ang iyong termino. Sooner or later, I don't know, 2028, I don't know. Pero teka muna, kaya mo. Oh. Pero may balita ako, Marcos. Ayaw nyo raw, hindi raw kayo bababa. Yan yung sinasabi ni PRRD. Oh, magpa-prime minister yung pinsang mo si Martin dahil wala ka rin namang magawa sa kanya eh. Oh, para kang tauhan dyan eh. Tapos ikaw, para ka lang presidente na sa pangalan lang. Pero nagmamaniobra ng mga bagay-bagay, yung prime minister which is Martin. Yun ba ang plano? Yun yung sinabi ni PRRD eh. Tama ba o tamang-tama? Nagtatanong lang tayo ha. At ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong... Independent eh. Wine-weaponize mo para against Sara. Oh. Pero hindi ka nagngingiwi ngayon ha. Improving ha. Gawaganda health mo, hindi kang ngiwi ha. Alright. Heavy. Executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Tama. Pinagmalaki mo pa sa zona mo eh. Flood control project, wala namang nangyari. Ang bira ako. Asa na yung bilyon-bilyon? Oh, okay, magagalit. Baka Mr. Demanda ka rin. Pademanda mo ka kay Trillanes, kay Saldico, kung kani-kanino man. Nako. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi na... Lagi nga tayo may baha. Marcos, niloloko mo ba kami? Huwag naman tayo maglokohan, Marcos. Pambira, oh. Natin ikokompromiso ang rule of law. Ito na naman tayo sa rule of law. Hindi nyo nga maimbestigahan yung Okada ni Tamba eh. Asa na napunta yung Maharlika fans? Rule of law naman kayo, pambihira naman, no? Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika.
Jesus. Lucas talking. Hindi ko hahayaan ang sino man o ang isa para ilubog tayo sa purak. Baduy. Sabihin mo yan sa pinsan mo. Dahil lang totoo, yung pinsan mo hindi kayang manalong presidente. At nagkakagulo ang buong Pilipinas dahil sa pangarap niya na hindi niya kayang kuhanin sa patas na pamamaraan. So ang gusto niyan, siraan ng Duterte, maging Prime Minister. Iisang tao po yan, Marcos, hindi mo kaya. Yun ang wag mong hayaan. Bakit ang pangarap ng isang tao dahil hindi niya kaya, namumroblema ang buong Pilipinas? Sumagot ka. Pambira o. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Hindi ka magkakaroon, oy. Excuse me po, mas mataas ang mandato ni Sara sa'yo. At kaya ka lang nagka-31 million compared sa 32 million ni BP Sara kasi nabudol mo yung mga Duterte votes na kunwari itutuloy mo magkakaroon ng continuity. Yung railway project na yan sa Mindanao, kinancel mo. Wala kang nagawa may 1 million ka pang pabahay, meron ka pang continuity, wala kang naipagmalaki kung hindi yung windmill na yan na walang pakinabang sa Pilipinas na hindi naman ikaw ang gumawa. Ano maipagmamalaki mo? Wala. Wala ka, Marcos. Wala. Wala kang, asan na yung 20 pesos na bigas? Wala. Ang taas na ng dolyar ngayon. Wala kang magawa. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Ikaw ang magtrabaho. Wala kang ginagawa, Marcos eh. Puro kayo ganyan. No. The next performance will start momentarily.